Opo na muna kayo. Ako nga po pala si Alex, isang registered social worker, practicing counselor sa mental health facility nito. Maaari ko rin po bang malaman ang pangalan niyo? Ako po si Gina, sir. Gina, maaari ko bang tuloy ang pagtulong mo na pag-record ang kayo sa gagawin natin sa facility? Sige po, sir. Gina, anong nararamdaman mo ngayon at ano ang gusto mo? Take your time, Gina. Parang ang bigat po kasi talaga. Hindi ko na po alam kung ano yung problema ko po sa trabaho. Sobrang dami po. Tapos, ang dami rin pong pressure. Sa bahay rin po, hindi ko na po alam kung ano yung unahin kong gawin. Wala po akong sapat na yun. So, I see, marami kang nararamdaman na sa iyong buhay lalo na sa trabaho at wala. Gina, saan ba sa mga problema ang pinaka-pumapansin sa inyong kalooban? Trabaho po, sir. Hindi ko po alam kung paano ko aalisin yung expectations ng boss ko po. Tapos, parang hindi po sapat. Sa bahay ko, parang hindi rin po sapat yung mga ginagawa ko. Parang full-time po siya. At wala rin po akong sapat na pahinga rin. Parang sa trabaho ko lang din po. Wala rin po akong sapat na pahinga. Parang pagod na pagod ka na, Gina. Opo, parang hindi ko na po kayo kabuli lahat. Lahat po sila may expectations sa akin. Tapos wala na po akong oras para sa sarili ko. Wala naman sabi mo, pakiramdam mo ay naguguluhan na ka sa iyong trabaho at sa iyong personal na buhay, no? At parang nabigla ka rin sa mga inaasahan ng iba sa iyo. Gina, napansin ko mo na may mga pagkakataon na hindi ka makapagpahinga dahil sa mga responsibilidad na nararamdaman mo. Kung gusto mo, pwede natin pag-usapan ano sa tingin mo yung mga bagay na pwede natin pagtrabahoan mo para mapagaan natin ang nararamdaman mo. Siguro po, kailangan ko magtakto ng gana para may mapaglaan ako ng oras para sa sarili ko. Tama, Gina. Ang pagtanggap sa inyong mga hangganan at pagpapahalaga sa iyong oras ay isa sa mga pinakamabuting hakbang upang mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Siguro nga po, yung parang sinabi ko na parang kailangan kong tapusin agad-agad. Hindi ko kailangan maging perfecto sa lahat ng oras. Tama ka, Gina. Hindi mo kailangan maging perfecto. Ang mahalaga ay ikaw ay makapaglaan ng oras upang iyong maalagaan ang iyong kalusugan at kapakanan. Maraming salamat po kahit saglit lang po itong pag-usapan nito kahit papaano nakatulong po kayo sa akin. Wala ka naman, Gina. Kung kailan man na kailangan mo ng suporta o makikinig sa'yo, nandito lang ako. No? At sa mga oras na kailangan mo na magpahinga, tandaan mo na ang pahinga ay kailangan na sa isang individual, no? Kanyang isip at ang kanyang kalusugan. Kailangan mo magpahinga, Gina. Maraming salamat po ulit, Sir Alex. Sana po maging maayos po ang lahat. Ingat ka, Gina. Nandito lang ako kung kailangan ng gabay. Pag-isipan mo mabuti kung paano mo mas maaalagaan ang iyong sarili. Okay po. In counseling techniques used, first is reflecting back. The counselor frequently reflects what Gina says, such as marami kang nararamdamang mabigat. This technique helps Gina feel understood and validated in her feelings. Second, body language. Alex pays attention to Gina's physical cues, her fidgeting hand, her quiet demeanor, and her tearful eyes.
which help him understand Gina's emotional state. This also allows the counselor to tailor her response and create a safe and supportive environment. The use of silence. The counselor creates intentional moments of silence, particularly after Gina shares her struggles or difficult emotions. This pause allows Gina time to process her feelings and decide whether she wants to share more. It also communicates patience and empathy from the counselor, showing Gina does not need to rush her responses and can make time for herself in expressing feelings.